taon, ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month tuwing buwan ng Hunyo na may temang Early Detection, Early Intervention. Layon nitong mapaigting ang kampanya at mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa tumataas na kaso ng scoliosis. Ang scoliosis ay isang disorder na nagdudulot ng abnormal na pagkurba ng spine o backbone. Ayon sa pag-aaral, 25 out of every 1,000 Filipinos or 1 out of 40 ang may scoliosis. Alamin ng mga epektibong paraan upang ma-detect ng maaga ang abnormal spine curvatures at mga advanced treatment modalities para sa scoliosis, kasama ang mga health expert. Doctors on TV. At yan po ang mga kasambahay ang ating topic for today, scoliosis. Of course, to help us, we've invited experts. Our first expert graduated med school at the FEU NRMF. He completed his residency training at the Philippine Orthopedic Center and his spine fellowship training at the Meiji Hospital in Nagoya, Japan. He's a fellow of the Philippine Orthopedic Association and currently a practicing orthopedic spine surgeon at the De Los Santos Medical Center and the Philippine Orthopedic Center. Please welcome Dr. Ferdinand Bernal. Magandang araw. Magandang araw, Doc. Magandang araw, Dr. Bernal. Magandang araw din sa mga nanonood sa atin. Okay. Our next special guest is a fellow of physical medicine and rehab, and she's also a fellow of the clinical neurophysiology and myography. She's an active consultant of the Department of Sports and Rehabilitation Medicine Medical Center. She's also the head of the rehab section at the Medical City in Clark Angeles City, and she's a consultant biographer at the Philippine Orthopedic Center. Please welcome Dr. Geraldine Veloso-Te. Magandang araw, Doktora. Magandang araw po, Doktor. Thank you for coming. Magandang araw. Magandang araw, Doc. Doctor, curious ako. First time I've heard of a clinical neurophysiologist. Ano ba ang ginagawa ng clinical neurophysiologist? Yes, ang specialty natin is we detect the entrapment of the nerves. So kami nagdi-dictate kung saan ooperahan ng mga surgeons natin, ng mga orthopedic surgeons, kung saan ang entrapment niya. Okay. And we hear a lot about rehab. Ano bang ginagawa ng rehab specialist, Doctor? For our field of specialization, ang physical medicine and rehab is, ang gusto natin mag-put back into function yung mga pasyenteng nire-refer sa atin. Like, for instance, our index patient, may scoliosis siya, no? Nirefer sa atin ng orthopedic surgeon, si Dr. Bernal. And apparently, ang pinaka nag-i-impair sa kanya from work is yung pain. So, ang target natin is to manage the pain so that he can go back to his work. So, halos partners pala sila. Oo, si Doktora yung nag-check kung saan operahan ni Doktor. No? Tapos si Doc naman After maoperahan, ibabalik niya kay Doktora. ibabalik naman for therapy. So, paano naman natin malalaman, Doktora, na kailangan na pala talagang operahin ni Doc to turn over mo na? Gaano kalala ba dapat ng pasyente? For instance, si Sir nag-complain ng severe back pain. So, for him, if the pain is already non-bearable and the conservative measures, which is yung physical therapy, hindi ma-address, then we will refer back to the spine surgeon, which is Dr. Bernal, for immediate management for his complaint. Yun yung ginagawa natin. And Dr. Bernal, we know that orthopedic surgeons handle bone and skeleton. You specialized in the spine. Common ba ang spine disorder sa Philippines? Common siya, especially yung mga nagkakaroon ng mga low back pain na tinatawag. Isa sa mga pinaka-common na problema is ang pananakit ng likod. Maaaring ito ay dahil sa trabaho nila or yung mabibigat ang physical activities. Depende rin yun sa trabaho. Kung mas mabigat ang trabaho mo, mas prone ka sa mag-develop ng back problems. Pero yung mga nasa opisina is prone din sila. Kasi depende rin yan sa posture mo eh. Pagka hindi tama yung posture mo, pwedeng maapektuhan ng leeg, ng lower back. Ano bang tamang posture? Yung posture ba namin, Doc, pasado ba sa inyo? Tama yan. So dapat talaga straight eh. Para yung center of gravity nasa inline. Kumbaga hindi gano'n na-stress yung spine natin o yung gulugod. Kasi pagka nag-lean forward tayo, nag-i-increase yung stress sa spine.
So ano pwedeng mangyari doon? So po pwedeng magkaroon ng una yung mga tinatawag na disc problem, magkakaroon ng collapse yan, magka-arthritis later on, tapos sasakit na siya. Karaniwan gano'n. Problema yan usually yung mga maghapong nasa office, tapos naka-computer. Yes, oo. Nakaupo. Oo. Kung nakayuko ka madalas, syempre yung weight ng head, mas nag-i-increase yan. So, mas naapektuhan yung cervical spine mo. Pressure, no? Pressure. Oo. Mas nag-i-increase yung yung pressure doon sa spine. Speaking of weight ng head, no, may nabasa kasi ng article kasi halos lahat ngayon, no, may mga gadgets na, and the Yes. amount of time that they, yung head, yung weight ng head, no. Tama. So yung kahit di nag-opisina, nagkakaroon ng mga neck and back pain. Sa mga bata, posible, tamaan din, no? Posible. Ayan mga kasambahay, bago po tayo magpatuloy, panuorin muna natin kung ano ang mga bago sa mundo ng medisina dito lamang sa Health Update. Nilagdaan na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA at PhilHealth ang Memorandum of Agreement na magbibigay ng karagdagang medical assistance sa mga overseas Filipino workers. Tinatayang aabot sa 8.6 million skilled at unskilled Filipino workers ang nasa iba't ibang bansa. Mahigit 2 milyon dito ang mga aktibong miyembro ng OWWA at halos 3 milyon naman ang aktibong miyembro ng PhilHealth. Pag ikay may dreaded disease na tinatawag, unang-una, ito yung mga uri ng sakit na nangangailangan ng tinatawag na longer term care. They will give you the benefit of the same case rate as we do, no? So, kunyari, ang case rate namin sa isang dreaded disease is 30,000. So, matatanggap mo lang is 30,000. Pero kung ang case rate namin ay 600,000, katulad ng kidney transplant, ang matatanggap mo lang ay 50,000. Kasi yun lang ang maximum na binibigay nila. Nilinaw naman ng OWWA na maaaring makatanggap ng dagdag na benepisyo o mag-qualify sa MedPlus program ang isang OFW kung regular na nakakapaghulog ng monthly PhilHealth contributions. Pinakilala sa mga kababaihan ang isang makabagong paraan upang maagapan ang pagkakaroon ng cervical cancer. Isa ang Manila Medical Center sa may mga Center for Women's Health kung saan sinusuri ang mga kababaihan at may makabagong paraan ng paggamot gaya ng colposcopy treatment. Ang colposcopy ay isang medical equipment na gumagamit ng digital technology upang makita ang loob ng isang cervix o matres ng isang babae. Ito ay isang diagnostic test upang malaman kung may gasgas o may mga bukol ang cervix ng isang babae o kung positibo ito sa cervical cancer. It magnifies the view of the cervix para mas makita mo ng mas malaki. Lalagyan mo ng mga reagents tulad ng acetic acid and lugos para makita saan ba sa area na yun na abnormal, meron bang mga cells dyan or tissues na kapag pabayaan, magiging cancerous later on. Pinapayuhan naman ang mga kababaihan lalo na ang may mga partner o asawa na bisitahin ang pinakamalapit na health center at magpa-pap smear isang beses sa isang taon upang masiguro na walang namumuong infection sa reproductive organ ng isang babae. This is Dr. J.M. Ko for Health Update. Hello mga mommy at daddy, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang ilang mga tips kung paano po mai-improve ang sleeping habits ng ating mga anak. Kasama po natin si Mommy Ree at ang kanyang 2-year-old na anak na si Yel. Importante po ang tulog sa mga bata. Ideally, nasa 9 to 11 hours of sleep po ang kinakailangan nila upang sila po ay mag-grow at mag-develop ng maayos. Kailangan po nila ang enough sleep lalo kung sila ay nagpupunta sa school para hindi po sila nakakatulog sa klase at maayos din po ang learning nila habang nagle-leksyon ng kanilang mga guro. Ganon din po, kailangan din po nila ito upang sila po ay makapaglaro ng maayos kasama ng kanilang mga kaklase at ganon din po, mai-improve ang kanilang social skills. Ano nga po ba ang mga paraan upang ma-improve natin ang sleeping habits ng ating mga anak? Una po,
Kailangan po ang bedroom ay para sa pagtulog lamang. Iwasan po nating maglagay ng mga television, huwag po tayong gagamit ng gadgets habang nasa bedroom para po ma-associate lang po niya ang bedroom sa pagtulog. Kailangan din po na temperature ng ating kwarto ay maaliwalas, hindi po masyadong mainit at hindi rin po masyadong malamig. Mas maganda din po sana kung sa kwarto kung saan natutulog ang ating mga anak, wala pong maiingay o kaya pong walang malalakas na tunog upang hindi po madidistract ang kanyang pagtulog. Tandaan po natin, kailangan po ng ating mga anak ang enough sleep for good growth and development. So today, na-discuss po natin ang ilang tips on how to improve sleeping habits of our children. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. We're still here at the very beautiful De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin orthopedic and spine surgeon Dr. Bernal and rehab medicine specialist Dr. Velosote. We'll be talking about the spine, Doc. Ano bang normal na itsura ng spine natin? So, ang spine kasi natin is composed siya ng vertebra. So, parang stacks of bone. Ito. May model tayo dito. Ito yung lumbar spine. So, makikita natin, may buto siya, tapos may disc, buto, disc. Okay. So, magmula leeg hanggang sa may puwitan natin, hanggang tailbone, yan yung spine natin. Tapos, sa loob ng spine, nandun yung spinal cord. Ito yung pinakamalaking ugat galing from the brain kasi magiging spinal cord yan, bababa. Diyan nagsisend ng signals, impulses, papunta sa ating mga kalamnan o mga muscles natin. And the spine is normally curved, no? Front to back. Paano ba itsura ng normal curved spine? Ang side view o yung tinatawag natin na sagittal view ng spine, ito, makikita natin may mga normal curvature siya. May tinatawag tayo na cervical lordosis, thoracic kyphosis, lumbar lordosis. So may kyphosis dun sa sacrum. So titingnan natin kahit na may mga curvature yan, yung head natin naka-center yan. May center. Bumabaksak siya dito sa sacrum natin na diretso. Kung magkakaroon tayo ng problema, hindi yung head natin, kung magbabaksak tayo ng line, tinatawag natin na plumb line, yung ginagamit ng mga karpintero. Pag measure nung level, gumagawa sila ng mga building. Ganon din dito. Pag nag-drop tayo ng plumb line, magmula sa C7, yung katulad ng sabi ko, dapat babaksak siya doon sa may corner dito sa may L5. So, yun yung normally. May normal value yun. Pagka lumampas ng mga 5 cm, yung plumb line, kung gawin dito yun, naapektuhan na yung mga muscle. Dapat level sila. Oo, dapat within that normal range. Kung masyadong forward na yun or nasa backward, so kailangan na mag-exert ng katawan ng mga muscle natin ng extra effort. Ano magiging dahilan nun? Magkakaroon tayo ng mga back pain. Ganyan. Yan yung side view. Ngayon naman, From the side, the spine normally has curves talaga. yes. Pero kung titingnan natin sa harap, yung front view or sa likod, dapat straight siya. Okay. Wala siyang curvature. Hindi katulad sa side view or sa sagittal view. May mga normal curves. Dito sa coronal view o yung sa harap, pag tinignan natin yung spine, dapat diretso siya. Okay. So, pagka nagkaroon tayo ng kurbada dyan, yun yung tatawag natin na scoliosis. Ayun. Okay. Dok, ano bang mga pwedeng dahilan kung bakit nagkaka-scoliosis ang isang tao? Hindi alam ng marami na maraming klase ng scoliosis. So, meron tayo yung tinatawag na congenital. Ibig sabihin, pinanganak ka na may problema ka na sa spine. Pwedeng ang dahilan ng problema mo is yung formation ng buto, ng vertebra, may problema. So, hindi siya yung may wedging na tinatawag. So, ibig sabihin ng wedge, hindi siya yung typical na square or rectangular, yung shape niya. So, pag wedge, pwedeng parang triangular, ganon. Okay. So, kung ganon yung bawat vertebra mo, mai-imagine mo lang na hindi siya magkakaroon ng straight na orientation. Kasi, naka-wedge eh. Meron din naman yung nagiging dahilan nun, yung sa segmentation.
Kasi katulad ng nasabi natin kanina, ang gulugod o ang spine is parang stacks of bone yan. So, vertebra. So, minsan, ang nangyayari, nagkakaproblema sa segmentation, yung isang side ng spine, pinanganak sila na nagdikit-dikit. Tapos yung isang side, hindi dikit-dikit. Naturally, ang mangyayari nun, tumutubo to. Ibig sabihin, nag-elongate siya. Nag-grow siya, syempre, habang lumalaki yung bata. Samantala yung isang side, fused siya. Okay. So kung may imagine nyo, etong side na to, humaba, yung dito, na-maintain lang yung sukat. Ganun siya. So magkakaroon ng kurbada yon. So magkakaroon ng scoliosis. Karaniwan, ganyan ang problema yung sa tinatawag na congenital scoliosis. Meron din naman yung mga may syndrome. Halimbawa, for example, yung may mga polio, yung merong mga cerebral palsy, may mga paralysis sila sa katawan, meron na hindi balansa yung muscle nila. Yung isang side mahina, isang side malakas. Ang tendency rin nun, habang lumalaki sila, yung mahina na side, yung hold niya sa spine mas mahina. So nagkakaroon ng curvature o nagkakaroon din ng scoliosis. Maraming syndrome na nagiging sanhi ng scoliosis din. So isang set din yan ng mga pasyente ng scoliosis. Meron din naman yung tinatawag natin na degenerative. Yung habang tumatanda tayo or nagkakaedad, nagkakaroon ng degenerative changes sa spine. Kadalasan ang degenerative scoliosis nangyayari sa lower back. So habang nagkakaroon ng mga disc collapse, karaniwan kasi numinipis yung disc. Ibig sabihin, nadidehydrate siya. Kasi pagka bata tayo, mataas ang water content yan. Yun yung parang pinaka-cushion Ito yung disc na to. So habang nagkakaedad tayo, nagkakaroon ng mga biochemical na alteration dyan, naiiba yung mga components. So yung nag-hold ng water, kumukonti. So lumalabas yung tubig sa loob ng disc. Pag nangyari yon, parang balloon yan So magko-collapse. So pagka nag-collapse yan, siyempre yung normal tension yan, naiiba na. Maluwag na siya. So, nagkakaroon ng alteration. Pati doon sa biomechanics niya. So, ang nangyayari noon, minsan nagkukurbada rin siya. Nagde-develop din ng scoliosis yung mga matatanda. At ang isa pa, yung pinaka-common is yung tinatawag natin na idiopathic scoliosis. Ayan yung kadalasan ng nakikita natin. So, yung idiopathic scoliosis, ibig sabihin yan, hindi alam yung dahilan o sanhi. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng mga scientifico, ng mga scientist o mga doktor kung saan nanggagaling, kung ano yung pinaka-cause talaga ng idiopathic scoliosis na yan. Maraming mga teorya tungkol dyan kung ano yung pinag-mumulan yan. Pero hindi talaga exactly ma-correlate. Kumbaga may mga missing link pa na para sabihin natin na yun talaga yung dahilan. Scoliosis is a sideways curvature of the spine, which is dapat normally wala po yan. Dapat straight. Ang normal value, ang cutoff is it should be not more than 10 degrees. So 10 degrees or more nililabel na scoliosis. Classified na as scoliosis. Yes. Can ask Doktora, ano ba yung mga complications ng pagkakaroon ng sideways curvature of the spine? Usually, pag during a growth period or at a very young age, ang nagiging compromise nila is the cardiopulmonary system. Okay. Aside from sidewards curvature, nagro-rotate yung spine. So pag nag-rotate, kasama yung ribs. So nagko-compromise ang breathing. Ang effect ng heart nila, so nag-iiba lahat yun. Yun yung nagiging compromise nila during growth period. But also the muscles around the area, Yes, the muscles pwede around the maapektuhan. area. Merong sobrang banat, may sobrang contracted. Okay. Then also, it depends on the etiology na na-mention ni Dr. Bernal. Other cases like yung ngayon sinasabi ni Dr. Bernal na may fusion ng one side and then yung isa nag-grow, nagkakaroon din sila ng asymmetrical growth ng limbs din. Okay. To the point na naipit siguro yung nerves, no? So that the limbs can't grow as... And then some experience also mga nerve problems like pain. Kapag naiipit kasi nagro-rotate lahat yan. So, like dito sa spine model, di ba lumalabas yung mga nerves. Alright. So, pag nag-rotate, may naiipit, pwedeng magkaroon sila ng, ang tawag namin is mga neuropathy. Okay. So, pwedeng magka-pain, pwede din umabot ng weakness kapag severe ang ipit ng mga nerves. And actually later we shall be meeting a patient with scoliosis. He's 40 years old. He's been diagnosed with scoliosis for more than 20 years na. With pain, no? With pain, with numbness, may mga symptoms na rin siya. We'll be meeting Mr. Melvin Camasis just after the break. Don't change the channel mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV.
Hello mga kasambahay! Ako po muli si Dr. Casey Reyes for another episode of Skin Link. So ang topic po natin for today is hemangioma. So ano po ba ang hemangioma? Ito po yung benign abnormal growth of endothelial cells. Ang endothelial cells po, ito po yung cells na naglaline sa blood vessels natin. So ano po ba nagkakos ng hemangioma? Actually, there's no definite answer for that. Kasi ngayon po, marami pa rin pong research about it. Pero yung theory po about this is there's a hypoxia or inadequate po yung supply ng oxygen sa bata. Kaya po ang nangyayari, yung endothelial progenitor cells na nagpo-produce ng endothelium is nagpo-produce pa siya ng blood vessels as a response to the low oxygen. Sino po ba ang madalas magkaroon ng gantong sakit? Hemangioma. Usually po makikita siya pag babae or pag white. Makikita po din siya pag may history ng low birth weight or may premature history ng panganganak. And makikita po siya pag yung maternal age medyo advanced na, like 35 and above. Pwede din po siyang hereditary, but most of the time, random siya, hindi siya nakukuha sa family. So, ano po ba itsura nito? Makikita niyo po dito, kumpul-kumpul na blood vessels sa surface ng skin. So, multiple blood vessels sa surface na nag-a-appear as color red. Minsan po, meron siyang bluish component kapag mas malalim. Pwede po siyang may swelling or color blue. Nakikita po mostly sa face ng pasyente, pero pwede po siyang mag-appear sa any part of the body. Usually po at birth, makikita siya small red marks na lumalaki for the next 6 to 9 months. Then after 9 months, usually nagre-regress na yung size, lumiliit na po siya. Meron pong mga hemangioma na hindi na nagre-regress, malaki lang siya. But usually, ang history po niya is lumiliit siya. Pag sa ibang parts naman po ng body, pwede po siyang makita sa legs, sa likod, sa harap. So, paano po ba natin ito natitreat? Usually po ang hemangioma, nagre-regress po yan nawawala na lang. So, usually hindi na kailangan ng treatment. Kapag nakaka-apekto na po siya sa feeding, or sa paghinga, or sa vision natin, kailangan na po nating magpa-check up sa doktor kung paano natin siya tatanggalin. Usually po, ang binibigay po natin, nagbibigay po kami ng topical creams like topical beta blockers, or oral beta blockers na nakakatulong po para mag-shrink yung hemangioma. Salamat po sa pakikinig. Ako po muli si Dr. Casey Reyes for another episode of Skin Link. So, if you have more questions, you can contact me here at Luminis. Pwede nyo kaming i-check sa website po namin at www.luminis.com or Facebook Luminis or Instagram Luminis_official. And welcome back mga kasambahay to Dr. Son TV. Nandito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin si Dr. Ferdinand Bernal, isang orthopedic and spine surgeon. We're talking about scoliosis today. And now joining us, Mr. Melvin, isang 40-year-old male na teenager pa lang na-diagnose ng may scoliosis. Mr. Melvin, ba't ka na-diagnose? Ano bang mga naramdaman nyo nung 14 years old ka? Sumasakit po yung likod ko and then lagi po siyang parang nangangawit. Okay. Yun po, kapag medyo malamig, yun, mas lalong masakit po siya. Okay. So kumonsulta po kayo nung age na yun? Kumonsulta po ako mga around almost mag-18 or 19 na po ako nun. Ano sabi ng doktor sa'yo? Nung una po, hindi po daw muna pwedeng parang dahil medyo malala na po siya, hindi na po yata pwedeng i-surgery. Yun po, sabi ni Doc, hintayin na lang po yung parang observation, parang ganun po. Yep. Yeah. So, Doc, common ba po yung mga naramdaman ni Sir Melvin? Usually, ang nararamdaman kasi ng mga pasyente na meron scoliosis, common yung back pain. Back pain talaga. More than 1/3 ng pasyente or more than 33% nakaka-experience talaga sila ng back pain. Ang isa nagiging dahilan din, ba't nagpapakonsulta sila is yung mga incidental na, halimbawa, chest x-ray, may makikita na scoliosis. Yung iba rin naman, nagpapakita, pag medyo malala na, nakikita nila na may bukol na sa likod or hindi na pantay yung likod nila. So, nagkukonsult sila kung bakit ganon. Tapos pag pina-x-ray mo, scoliosis pala. Yung sa case ni Mr. Melvin,
sabi sa'yo, teenager pa lang, meron ka na scoliosis. Commonly kasi ang scoliosis nakikita natin sa teenage years o yung tinatawag nating adolescent scoliosis. Sa ganitong edad, yun yung pinakamataas ang percentage na meron. Mas common din siya sa mga babae sa ganitong edad. Mas malaki yung ratio ng babae kumpara sa lalaki. So, ang unang gagawin natin pagka may scoliosis ang pasyente, mapapansin natin yan pagka pinayuko natin siya. Okay. So, isa sa mga physical examination na commonly ginagawa na natin is tinatawag na Adams Forward Bend Test. So, kadalasan yan, pinapatanggal ng doktor yung damit ng pasyente, pinadala sa examination room, pinapayuko siya. Do you want to do it, no? O, sige, pwede natin gawin. Okay, so kung makikita natin, ito yung spine natin. Yung kay Mr. Melvin is, makita nyo, hindi siya pantay, may curvature siya. Tapos doon, makikita natin mas prominent ito, yung right side ng chest cavity niya. Tapos dito sa lower, mas prominent yung left. So, pwede natin ma-accentuate yan para mas makita natin yung prominence kung papayukuin natin yung pasyente. Sige sir, yuko po kayo. Dahan. So, makikita natin, mas tumaas to, mas pansin din siya doon. So, mas kitang-kita natin yung deformity. So, yung tinatawag natin ito na Adams Forward Bend Test. Isa sa mga pinakamadali at basic test for checking kung may scoliosis ang pasyente. So it's not just the curvature, but the bones really twist, no? Yes. That's why the bones here are more prominent, yung ribs and yung scapula niya. And also here more prominent because there's also twisting of that spine. Yes. Kasi ang scoliosis kasi, katulad nung na-discuss natin, is hindi siya 2-dimensional, 3-dimensional ang deformity niya. Okay. So makikita natin sa coronal plane, sagittal plane, saka yung transverse plane, twisted siya. So 3-dimensional kasi ang deformity ng scoliosis. Okay. And actually, na-x-ray na po natin si Mr. Melvin. Naka-x-ray na natin siya at tingnan natin yung kanyang x-ray. And Mr. Melvin, how were you diagnosed in the teenage years? Na-x-ray ka ba? Opo, na-x-ray po ako. Okay, and that one showed na scoliosis talaga. Opo. And actually, we've had the opportunity, thanks to Del Santos, to do another x-ray for Mr. Melvin. Doc, ano bang findings natin sa x-ray ni Melvin? Gusto ko lang tanongin si Mr. Melvin kung natatandaan mo ba kung ano yung sukat dati nung pina-x-ray ka? Around 18 or 20 po eh. 20 degrees yung sabi Opo, sa iyo ng doctor 20 noon. degrees That po. was 20 years ago, Opo. more than 20 years ago. So kung mapapansin natin, nagpa-x-ray tayo ng whole spine. Makikita natin dito na, kasi may notion na isang curve lang ang scoliosis. Pero in reality, tatlo talaga ang curve ng scoliosis. Meron kami tinatawag na proximal thoracic curve. Ito po yon yung pinakataas. Magmula sa cervical going to the upper thoracic. Meron yung main thoracic curve. So ito yung main thoracic curve. Usually, ang main thoracic curve is from T5 down to T12. Pero depende pa rin yun kung ano yung mas tilted vertebra. So, doon namin binabasa yung measurement namin. Then, you have your thoracolumbar curve. So, tatlong curve yan. Pag isa lang ang curve ng scoliosis, magdi-decompensate. Ang tendency ng katawan is hanapin yung center of gravity para yung head mo, diretso pa rin. So, kung kumukurba ng gano'n, yung katawan mo nag-compensate na gano'n. Kaya nag-i-S talaga siya parati. Okay. So, one curve is compensated by another curve. Yes, oo. Gano'n ang scoliosis. So, sinukat ko na yung scoliosis ni Mr. Melvin. Ang measurement ko dun sa main thoracic curve niya is 32 degrees. So, kung dati 20, Opo. 20, so, nag-increase siya ng 12 degrees in a span of more than 20 years. So, hindi naman masama yon. Hindi naman ganun kalaki yung inilaki sa loob ng 20 taon. Mineasure ko rin yung sa thoracolumbar curve niya. Sa lumbar curve niya is 31 degrees. Yung dito ba, nasabi rin sa'yo kung ano yung measurement dati? Hindi ko na po maalala. So, kadalasan kasi ang sinasabi lang kung ano yung pinakamalaki na measurement eh. Yung ganyan kasi, minsan pagka lumala na siya, ang nangyayari is yung balance nila, katulad ni Mr. Melvin, kung mapapansin natin, medyo parang
tilted ng konti siya dito sa left side niya. Pagka lumala yan, siyempre nagkakaroon na yung muscular, yung effort ng mga muscles mo, pinipilit na ituwid yan. So, ang nangyayari noon, nag-fatigue yung muscle, so nagpe-pain siya. Isa pa, later on, yung sa lower back mo, since na wala siya sa normal anatomy, mas maaga magde-degenerate. So, ang mga pwede mangyari dyan, tatawag natin mga stenosis, ibig sabihin pagsikip ng mga daanan ng mga ugat, pati yung pinakadaanan ng pinakakanal. So, mangyayari na naiipit yung mga nerves. Tapos, pwede rin yung mga joints, yung tatawag natin mga facet joints dito, na nag-arthritis. Lahat naman kasi ng joints sa katawan o kasukasuan, nagkakaroon ng arthritis yan. Ang pinaka-common sa spine, magkaroon ng arthritis, yung lumbar spine. Kasi ito yung lahat yung pinaka-weight-bearing nung spine, buong spine Diyan bumabaksak yung load. So, maaga na siya nag-degenerate. So, pag nangyari yun, magkakaroon ka ng low back pain. Kung nagiging severe na yan, tapos may nararamdaman ka na ipit sa ugat, yung mga namamanhid or mga parang pins and needles na nararamdaman sa hita o binti, kung medyo ma-worse na siya, ino-operahan din yon. Pero kung yung sa correction kasi, sa mga matatanda, kung mag-aspire tayo na ma-correct siya o ma-straight pa siya, nagiging mahirap na. So sa case ni Sir Melvin, yung Sa kanyang... case niya, tingin ko hindi na mangyayari yun. Yes, Kasi mild lang naman to, mild naman 32 degrees. Kasi yung 20 years, Doc, no, sabi niyo 12 degrees lang naman. Yes, no? oo. And with proper treatment, which is mamaya, no, Yung regarding sa rehab, with proper treatment, in another 20 years, may chance bang lumala yan? Yung kurbada nito, yung curvature nito, tingin ko lumaki man yan, maliit lang. Maliit na lang. Oo. Ang nakikita ko magiging problem mo later on, pag tumanda ka na, is yung low back pain maybe. Low back pain na lang din. Common kasi yan, pinaka-common yan. Kahit na walang scoliosis, common na problem yan, low back pain. So, Doc, just para lang sa ating mga viewers, no, with regards to sa mga alam ko, marami tayong mga kasambahay na curious na sa mga pasyenteng mga more than, malalaking angle, mga 45 degrees. When it comes to surgery, sample lang, Doc, no, ano yung ginagawa ninyo sa spine, sa surgery? Okay, so meron akong example dito na pasyente ko. So, ito is a 16-year-old female. Measurement siya na 51 degrees. Okay. Yung pinaka-main thoracic curve niya. And Okay. because she's 51 degrees, sabi natin pag more than 45, Tapos kailangan ng 16 siya. surgical. Tapos may progression do sa monitoring ko. So every 6 months tinignan ko. Okay. So lumalaki yung scoliosis niya. So nag-decide na kami ng surgery Alright. para ma-prevent natin na mas lumaki pa siya. Tapos kung papatagalin natin, katulad ng sabi ko, mas nagiging rigid siya. Correct. So mas mahirap yung correction. So ito is example ng operation na ginagawa natin. So kung makikita natin, malaki na yung yung difference niya. So this is the same patient. This is the same patient. Nilagyan ng mga rods sa Yes. screws Oo. para maging straight na yung spine niya. Ito yung mga screws. Yan. Okay. Oo. And this type of surgery is done here in De Los Santos. Yes, oo. Yung ganyan kasi na lumalaki, nakikita natin sa monitoring natin na lumalaki, kailangan i-fuse na natin yung spine. Ibig sabihin ng i-fuse, ang gulugod natin o ang spine natin, stacks of bone yan eh. So, kumbaga, bawat isa yan, gumagalaw yan. So, pag fuse natin, ibig sabihin, pagdidikit-dikitin natin siya para ma-prevent pa natin yung further progression ng scoliosis. Eventually ba tatanggalin yung mga bakal na yan? Or habang buhay na sa katawan? ng Pwedeng patient? habang buhay na yan. Okay. So, design na yun na pwedeng habang buhay. Kung gusto rin patanggal ng pasyente, usually after 2 years namin tinatanggal yan. Okay. Oo. Okay, so thank you very much, Dr. Bernal. We certainly learned a lot during this episode. Any final words po sa audience natin? Okay. Ang scoliosis kasi is mas maganda to kung ma-detect natin na mas maaga. Mape-prevent natin kadalasan ang operasyon o ang surgery. Kasi ang surgery kasi ng scoliosis medyo mabigat na operation siya at saka magastos. Okay. Oo. Kung makikita kasi natin na during the early stage yung scoliosis, pwede natin na ma-brace siya para hindi ma-prevent natin na lumaki pa. Ang importante lang naman dyan, makita ng mas maaga, maliit pa lang, tapos ma-monitor siya. Ma-brace natin hanggang sa ma-reach niya yung skeletal maturity. Early detection. Early Is detection. still very important to Yes. prevent the complications Oo. of scoliosis. Yung mga ibang eskwelahan kasi meron silang parang screening program. Oh, okay. So, nagpapa-x-ray sila. May mga growth spurt tayo na tinitingnan. Usually, ang growth spurt natin, 3 years natin, tapos yung usually 8 to 11 years old. Nandiyan yung mga growth spurt. So, yun yung mga parang critical points. Pagka kasi meron kang scoliosis na medyo malaki sa mga ganong edad, mas malaki yung chance na mag-progress. So, kung mapipick up natin yun na mas maaga,
pwede natin ma-address kagad para ma-prevent natin yung progression. So Doc, paano kanila mahahanap? Ano po ang schedule ninyo dito sa De Los Santos if they want to consult you? Nandito ako sa De Los Santos tuwing Miyerkules at Biyernes. May clinic po ako sa Arthritis Center 3 to 5 p.m. ng Miyerkules at Biyernes. Lastly, Doc, anyone you want to greet po? Binabati ko ang aking family sa nanonood sila ngayon. Thanks again, Dr. Bernal. Mamaya po mga kasambahay, pupunta naman tayo sa Rehabilitation Center ng De Los Santos Medical Center. Huwag muna kayong aalis, magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, find out more about the non-surgical treatment and post-operative procedures for scoliosis. All these and more when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And now we are at the Physical Medicine and Sports Clinic of the De Los Santos Medical Center. With us, Dr. Geraldine Velocete, Rehab Medicine and Clinical Neurophysiologist. Also with us, Physical Therapist Jeffrey. And kanina, nabanggit natin si Mr. Melvin, may scoliosis since the teenage years. 32 degrees ang measurement ng scoliosis ni Mr. Melvin. Advice ni Dr. Bernal, rehab medicine muna and medications kung kailangan. Wala pang surgery yung ganito. Hindi pa indicated daw ang surgery sa kanya. So, Doctor, what can we offer Mr. Melvin for his scoliosis? Si Sir po kasi, upon interview, may pain pala siyang nararamdaman po from the scoliosis. So, ang pinaka-management po natin ngayon is pain, targeting his complaint of pain po. So, we will do some physical medicine and rehab on him po to target the pain but not to improve the scoliosis. Doctora, you mentioned earlier the modalities. Ito yung first modality natin gagamitin, which is the laser. So, I will ask Mr. Melvin to lie down on his stomach. So, padapa po. Padapa kayo, sir. Hahanapin natin yung area na painful. So, kakapain natin yung back niya, hahanapin natin yung painful area, and then we will apply laser on the painful area. Sir Jeff, ito yung scoliosis x-ray plate ni Mr. Melvin. So, ang tatarget natin will be the pain muna, and ngayon kapain lang natin yung painful area. Mr. Melvin, hawakan lang natin yung likod mo, ha? Sabihin mo kung saan ang painful area. Dito ba? May pain ba dito pag pinipisil? Dito. Ayan. So, dito tayo mag-a-apply ngayon ng laser. So, these painful areas are brought about by muscle spasms from the Yes, sir. scoliosis. And anong objective ng laser? Doctor? Ang objective natin is to release the muscle spasm and also to heal what is, being destroyed underneath the muscle. Gaano katagal, doktora, yung treatment ng laser? Usually, yung initial treatment pa lang malaki na yung improvement for pain. Sometimes, 1 treatment, 2 treatment sessions pa lang okay na sila. Talaga? So, kung okay na after the 3rd session, posible ba na wala na siyang treatment in the future? Actually, kailangan bumalik pa rin sila because we want to do other exercise program. Like, for instance, sa kanya, meron siyang limitation of movement. So, mag-a-apply tayo ng stretching exercises. And by giving laser, you apply heat, or is there something really that goes on under the tissues? We apply heat. So, with the heat, it increases the blood flow to the spastic area, thereby improving the circulation and also healing process. So what else can we do, Doctor, aside from the laser? Okay, so now we will be using the shockwave naman. Shockwave naman. Ako, shockwave? Ang alam ko sa shockwave noon, para lang sa kidneys. For kidney stones, no? So, For kidney stones. Ginagamit na rin pala sa therapy, doktora. Yes, doktora. Can you tell us, doktora, how it works? Hindi ba siya masakit? Actually, ang shockwave is pulsation ang nangyayari. So, multiple shocks. So, medyo maingay siya. Multiple pulsations just to relax the muscle din. So, kung nakaspasm ang muscle, pag hinit siya, it's just like doing massage eh. alright. Kaso sa kanya is multiple shocks to release the muscle. Oo. So, talagang relaxation ang ginagawa Yun yung sa target muscles. natin. Yes. Masarap siya actually.
Melvin, masarap ba? Nawawala ba yung pain o nai-ease ba yung pain? Opo. Doktora, kung kaya sa budget naman ni Melvin, nakadalawa na tayo, ano yung pangatlo? Our next will be another for pain relief. Ngayon po ang gagawin natin will be the transcutaneous electrical nerve stimulation. So itong target niya is the pain fibers of the nerves. So magbibigay siya ng feedback para yung brain mo magpa-perceive ng walang pain. So ito yon. Ngayon usually, kino-combine natin with the hot packs. Oo. Kasi para isang treatment na lang, tapos yung time din ng treatment, masya-shorted. Kesa yung hiwalay ng 20 minutes yan, or 1 minute yan, 1 minute din ng hot pack. So itong hot packs naman is also for pain relief. Diba sa bahay din, pag may pain, ang unang papasok sa utak natin, sabi ng mga matatanda, mainit Warm muna. compress. Warm compress. So same with the physical rehab, we also do warm compress for pain relief. Kasi it increases the blood flow pa rin. It's a very large warm compress. Ang warm laki! na siya. Yeah, oo. For And then, lumbar kasabay may pinapasa na electrical stimulation to Yes. Just to provide relieve pain. pain. Yun yung HMP tension. Tense. Doktora, tense. Okay. So this is the HMP. HMP stands for the hot moist pack. Nice, moist pack, tense. And then for how long do we apply this? Usually this is for 20 minutes. And how often? This can be done kahit every day. Okay. No problem naman. Unless na may problema sa sensation yung patient, it should be supervised talaga. And you cannot lie on it. Kasi okay. baka makatulog din pag gising mo sunog na. Yung Yes. skin. So, Doctor, aside from the hot moist pack and the TENS, may iba pa tayong modality? Yes, another modality is our ultrasound machine. This is a therapeutic ultrasound. So it's not diagnostic kasi when you hear ultrasound, it's diagnostic. But this one, it is therapeutic. The sound waves are for therapeutic level. How does it work? So it provides heat in the inner portion of the Hintayin natin. joints. So, Doctor, this probe gives an ultrasound to the patient. Yes. It's not like the other ultrasounds na talagang visual, imaging test lang, Imaging, diagnostic yes, lang. This yes. one is really a therapeutic Yes. modality. So kung kanina yung ating HMP TENS is a superficial heating modality, ito deep heating naman. Oh, okay. So the sound waves will penetrate the muscles and then up to the joint area just to heat it up. Kaso kailangan ng constant motion kasi we don't want the heat to be localized and then naboburn na yung ilalim. So the patient will not feel anything or will feel a little bit of tingling or discomfort lang. Pero hindi siya katulad ng hot packs na pag nahigaan mo, sunog agad. Ito sa loob siya and pag matagal siyang in one area, pwedeng masunog with the patient not recognizing it. Gaano naman katagal ginagawa tong procedure na ito? Ito is 5 to 10 minutes depending on the doctor's order. Sarap ha? No, dati kasi pag sinasabi nating ultrasound lang talaga diagnostics, no? Right. Ngayon ko lang narinig na merong Actually, a few weeks ago, we were here ultrasound at the Arthritis Center for diagnostic ultrasound of the knee joint. knee joint na. Ito naman, treatment. This one is treatment naman. Yeah. Parang sarap ng buhay Parang ni ang Jeff. sarap. Masarap Naiingit talaga. yata Ang ako kay sarap Sir. ng buhay ni Ay, kay Melvin. Melvin. But of course, it's not all comfort for Sir Melvin. We'll actually make him do exercises also, Yes. Doctor. It's part of the rehab to be doing exercise that will strengthen the parts of the back that are essential. What And also- exercises can we teach Jeff? Yes, and also Here, not we only finished. pain relief, but we want it to be pliable na. Okay. So, gagawa tayo ng stretching procedures. We'll start off with what is most towards the left, kasi yun ang accessible kay Sir Jeff. So, we will do stretching exercises on the hip flexors.
we will now execute the stretching procedure for the spinal muscle. Kasi di ba alam natin ang scoliosis may muscle imbalance. So gusto natin mag-balance ngayon or mag-relax yung mga spastic muscles. Lalo na ngayon after the pain modalities na swak natin pag pinasok natin yung stretching exercises, matotolerate niya. Kaysa yung stretching muna bago ang modalities, mas hindi niya matotolerate. So hindi masaya yung pasyente. So ito parang mataas, no? Parang tinataasan mo, Jeff, no? So ngayon gagawa tayo ng stretching exercises sa sa scoliosis area niya. So si Sir Jeff i-instruct si Mr. Melvin on what to do with the procedure. So baba natin niya yung right area niya. So si Sir Melvin is magmo-move towards his left. Alright. Hanggat sa makaya niya. Yeah, towards me. Yeah. Ngayon si Sir Jeff, in-stabilize niya yung pelvis para hindi gumalaw. Yeah. So it's really this part of the back that is stretched. No? Wow, sarap. Then bibilang tayo ng 10 seconds. And the purpose of stretching the muscle is To help the relaxation. for the relaxation. Flexibility also. Yes, flexibility also. But we are not targeting the correction of the scoliosis. So this also helps with the strength of the muscles on the spine. And this goes both sides. Yes, both So sides. it doesn't matter which side your scoliosis is. You still exercise both Yes. sides. Balance. So we are now moving to the right side of Mr. Melvin just to stretch the other side, the left side. And then to strengthen the right side. So kanina, nag-stretch tayo ng right, na-strengthen mo yung left. Now is we are stretching the left and we are strengthening the right. So actually, Doktora, marami pa tayong exercise na pwede gawin kay Mr. Melvin and we'll be doing that in a while, no? Doktora, thank you very much for your time. Meron po kayong final words sa audience natin. So for kids, mas maganda, suriin muna natin yung mga orthopedic surgeons and rehab specialists prior to, doing your own treatment or dadalhin sa kung saan mang facility. Ngayon, for adults naman na diagnosed with scoliosis, mas maganda din makita ng mga orthopedic surgeons and rehab medicine specialists para ma-manage sila kung surgical man or non-surgical at kung anong pinaka-complain nila. Like si Mr. Melvin, ang pinaka-complain niya pala is pain. So since kay Dr. Bernal, ang ating orthopedic surgeon, hindi na siya pala surgical candidate, so rehab talaga ang magmamanage na kay Mr. Melvin. Same with other adults. So Doctor, if patients need a rehab specialist, where can they go to po? In case you have the time to visit us, we are located here in the second floor of De Los Santos Medical Center. We have a very big rehabilitation medicine and sports clinic. So we not only cater mga scoliosis, but we also cater mga athletes, mga children, and also elderly population who needs rehabilitation medicine. And lastly, Doctor, anyone you want to greet po? Well, I would like to greet Dr. Coronel, our chairman, who is our boss here, and our CEO, Mr. Pagdanganan. So once again, thank you very much, Dr. Velosote, for all the time and all the information you've given us. Also, thank you to Jeff, our physical therapist here at De Los Santos Medical Center. At yan po ang ating episode for the week. Kami po ang inyong mga Doctors on TV.